Nang matalo at manockout si Pacman ni Marquez noong taong 2012 ay napakadaming Ito din. nagsabi na dapat na umanong huminto si Pacquiao sa boxing. Boxing, di ba? Ganon yung komento ng mga kapwa Pilipino. Siguro kung hindi to, siguro kung nakinig si Manny Pacquiao sa mga sabi-sabi ng mga taong to, hindi na dagdagan yung record niya, di ba? Hala, nag-YouTube ka. Siguro ay wala kang kasama. Like, subscribe kung need mo ng kasama. It's Francis. Pala, tara. So, kumustas mga idolos? Kung isa ka sa nagtataka kung bakit hindi nalalaos si Manny Pacquiao, well, ito ang dahilan. Grabe yun. Dahil nga sobrang trending ni Manny Pacquiao ngayon, dahil nga sa paglabas ng kanyang anak sa kabila, so ngayon ay napaisip ako na sige nga, tignan natin yung mga background ni Manny Pacquiao. Tapos yun, meron tayong nakita ditong video na meron pamagat na ang dahilan kung bakit hindi nalalao si Pacquiao. Tapos yung mga nakasabayan niya, gaya nila Morales at iba pa ay nagtatabaan na daw. So ayun, isa din ako, oo nga no, bakit hindi nga ba nalalao si Manny Pacquiao? So yun, mula ang video ito kay Sports Talk. So ayun, sa mga viewers natin dyan at subscribers natin dyan na napadpad sa ating munting channel, subscribe nyo yan sa Sports Talk kung gusto nyo ng mga boxing contents kasi sobrang lulupit na mga ginagawa niya mga boxing updates and contents, di ba? Tapos yun, kung trip nyo naman ng mga ganitong reaction video, don't forget to subscribe Francis Daily. Click nyo na rin yung notification bell at like this video. Kung trip nyo nga na meron kayong kasamang manood, magdadaldal dito at may pagkumparahan kayo ng opinion, then yeah, subscribe Francis Daily. So ayun, di na natin ito patatagalin pa, baka agawin ng China. So yeah, let's start this video. Na nga pong 41 years old ang ating pambansang kamao Yun, Manny Pacquiao. 41. At lahat ng Ika lang, mga 3 years ago na to eh. So 41, mga nasa 44 na siya ngayon or 45, something like that. Correct me if I'm wrong na lang. Tuloy. nito sa boxing ay nagretiro na at halatang wala na sa kondisyon ang mga pangangatawan. Habang si Pacquiao naman ay isang aktibong boxer pa din at world champion. Kahit sa edad na 41 years old ay kasama pa din si Pacman sa mga top pound for pound fighters ngayon at isa pa din sa mga pinakamagagaling na boxer. Siya din ang itinanghal na WBN 2019 Fighter of the Year. Talagang pinapahirapan pa din ni Pacman ang mga bagitong boxers ngayon at tinatalo pa. Si Canelo, Pacquiao at Tyson Fury ang may mga pinakamalalaking... Si Canelo nga, meron ako nakitang video kanina na kasado na daw yung Pacquiao at Canelo. Ewan ko lang kung totoo yun. Try natin tignan yun. Tuloy. ngayon sa mundo ng boxing. Ngunit mas matanda nga po si Pacquiao ng mahigit 10 taon kay Canelo at Fury. Kaya naman ang makabilang pa din si Pacquiao sa mga pinakasikat ngayon ay talagang nakakabilib ng gusto. Kahit sinong sikat na mga NBA superstars at mga football stars o kahit saan na sports ay bigyan mo lang ng 10 to 15 years ay nalalaos na din ito at nasasapawan ng mga bagong pasok na mas magagaling at mas bata. Yun lang nasasapawan talaga kasi madaling malaos yung basketball player, guys. Pero nung lumabas naman yung sobrang laking sweldo or sahod ni Jordan Clarkson, marami ding nagkumpara ng mga boxing fans doon na yun nga sobrang laki ng earning ng basketball player kumpara sa boxing. So ayun, alam naman natin na conflict din ang dalawang sports na yan kasi ang basketball ay parang worldwide kasi siya. Like majority ng tao dito sa mundo nahihilig sa basketball or kahit manood lang ako. Nanonood lang ako ng basketball pero hindi ako naglalaro ng basketball. Yun lang. Nagtrivia pa. Ngunit si Pacquiao nga po ay 25 years na sa boxing, pero nasa taas pa din. Hindi siya nalalaos at siya pa din ang inaabangan ng mga boxing fans. Hindi lang ng mga Pinoy kundi ng buong mundo. Natawa nga ako sa pagkukumpara kay Mayweather at kay Pacquiao kasi nga sa usapang GOAT sa boxing, di ba? Or something like that. Kasi si Mayweather ay kiniklaim niya talaga na siya yung pinakamagaling. Tapos nung laban nila, puro lang naman shield. Para naging Ninja Turtle. Okay. Kaya naman talagang ibang klase ang ating pambansang kamao. Ngunit bakit nga ba hindi nalalao si Pacquiao kahit napakadami ng nagsusulputan ng mga bagitong boxers na magagaling? Malalaman na natin dito kung bakit nga ba hindi nalalaos ang isang Manny Pacquiao. Tuloy. So karamihan nga po ng mga boxers o kahit saan pa man na sports ay kapag umabot ka na sa edad na 40 ay hindi na nagagawa pang lumaban o makipagsabayan sa pinakamataas na level ng sports dahil nawawala na ang mga bilis nito at mabilis na ding napapagod. Ngunit ayon kay Freddie Roach ay ang legs nga daw ni Pacquiao ay napakalakas pa para sa isang atleta na may edad na 40 years old. Ito umano ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil kadalasan daw ang pinakaunang humihina at bumabagal sa isang atleta pag pahina na ito ay ang legs sa tuhod. Tapos ang isa din sa napansin ko sa mga nakakalaban ni Manny Pacquiao, matapos siyang makalaban mga ilang years lang ang pagitan nagre-retiro na. So parang malaki din kasi yung impact ni Manny Pacquiao sa karir nila. Kapag natalo sila ni Manny Pacquiao, parang ang tingin sa mga tao ba na wala na yan, mahina na yan. Wala na tayong mai-expect dyan kasi tinalo na yan ni Manny Pacquiao. Parang ganun. Yun lang yung pagkaka-analyze ako. Ewan ko kung tama ako. Comment down below kung agree or disagree kayo. Bahala kayo dyan. Kaya naman maski si Freddie Roach ay hindi makapaniwala kung bakit napakalakas pa din ng mga binti ni Pacman. Dagdag pa ni Freddie Roach na halos lahat umano ay nakikita at humahanga sa bilis ni Pacman at sa hand speed nito. Ngunit para sa kanya ay ang foot speed at footwork ni Pacquiao ang pinakabinibiliban niya sa lahat. At para naman sa akin mga idol, isa pa sa mga dahilan kung bakit hindi nalalao si Pacquiao ay dahil sa kakayahan nitong tumanggap ng pagkatalo.
Tapos yun nga, yung pag-accept ng pagkatalo kasi si Manny Pacquiao parang open-minded lang naman siya eh. Binabash nga siya dati, di ba, ng mga kapwa Pilipino na, Manny Pacquiao, ba't ka pa nakikipag-boxing? Eh, wala ka na sa prime mo. Ginaganon siya ng mga kapwa Pilipino ba? Tapos sinasabihan pa siya na, mukha ka talagang pera. Itigil mo na yan, napapangit yung record mo. Pero si Manny Pacquiao, tuloy pa din siya nung mga time na natatalo na nga siya, no? Nung kaya nilang Mayweather, nilang, sino ba yung nakatalo sa kanya? Si Bradley ba yun? Correct me if I'm wrong na lang. Or, tapos marami pa. 'Di ba? Ina-advise na siya ng mga Pilipino na magretiro na. Pero si Manny Pacquiao, go lang ng go. Siguro nasa dugo pa rin niya or nasa sa kanya pa rin yung gigil ba? Kaya gusto niya pa rin mag-boxing. Ano nang pakialam niyo dyan? sa mga boxers ay pag nakatikim ng kahit isang talo o isang pangit na Tama. performance ay nade-depress na agad ito at hindi na Gaya ni nakakapag-move on. Hatton. Ngunit si Pacquiao nga po ay hindi ganon. Bumagsak na siya, napatulog at Tama. lahat-lahat. Ngunit hindi siya nagpapa-apekto dito dahil buong buo sa kanyang isipan na ang matalo at manockout ay normal Sports lang. lamang at part talaga Yes, ng tama. boxing. Nang matalo at manockout si Pacman ni Marquez noong taong 2012 ay napakadaming Ito din. nagsabi na dapat na umanong huminto si Pacquiao sa boxing. Boxing, 'di ba? Ganon yung komento ng mga kapwa Pilipino. Siguro kung hindi to, siguro kung nakinig si Manny Pacquiao sa mga sabi-sabi ng mga taong to, hindi na dagdagan yung record niya, 'di ba? Tuloy. Dahil laos na ito. Ngunit Laos hindi nila alam na hindi na ito bago kay Tama. Pacquiao. Dahil nung kabataan niya at hindi pa siya sikat ay natalo na din siya ng 2 beses via knockout. Kung mahina ang loob ni Pacquiao ay doon pa lamang sa mga panahon na natalo siya habang bata siya ay dapat nawala na siya ng ganang abutin ng mga Tama. pangarap niya. Dahil maiisip niya na kung doon pa lamang ay natatalo na siya, paano pa kaya kapag mga world champion ng mga sikat na ang Yun makalaban niya? So yun Kaya- pala yung isa sa sekreto ni Manny Pacquiao, no? Yung determination or siguro nangingibabaw yung pangarap niya. Tapos yung pangarap niya din sa family or sa yun nga sa mga anak niya, 'di ba? Na mabigyan ng mas maganda pang buhay. Kaya yun nagiging mas determinado pa siya. Tama din naman. Kaya pala hindi siya basta-basta nalalaos kasi hindi siya agad na sumusuko. Gaya ng story ni Hatton, 'di ba? Na-depress talaga siya tapos sumuko siya tapos ilang laban lang, wala na. Di na siya lumaban kasi natatakot siya na madungisan yung record niya. naman yung pagkatalo niya kay Marquez ay wala lang yun para sa kanya. Dahil nangyari yun habang sikat na siya at madami nang napatunayan Tama. sa boxing. At isa pa mga idol, walang-wala para kay Pacquiao ang pagkatalo sa boxing kumpara sa totoong hirap ng buhay na pinagdaanan niya bago maging isang kampiyon Tama. sa boxing. Pero syempre, dahil din sa mga talo na yon ay mas lalo siyang nagugutom at natututo. Kaya naman mas lalo itong nakakatakot makalaban kapag galing sa Tama. talo. Kaya nang dayain siya kay Jeff Horn ay umiscore agad ito ng knockout win kay Matisse at nagawang manalo ng 3 sunod-sunod at pinatikim kay Foreman ang kanyang unang talo. Grabe, So, no? Natalo niya pala si Turman, ano? Damn. So, ayun, meron na siyang silver button dito. Sports Talk PH. Yan nga po ang video natin for today mga idol. So, ayan lang. Hanggang dito na lang. Meron na siyang, tawag dyan, silver button. Congrats sa'yo. Tapos, road to 1 million na siya, guys. At nung nakita ko yung mga post niya, no, sabi niya doon na siya yung pinakamalaking subscribing dito sa YouTube about sa boxing updates or boxing content. So, yan. Sobrang angas. Sports Talk. Subscribe niya yan kasi sobrang aangas talaga ng mga boxing content niya. Like, sobrang updated, men. So, ayun. Subscribe niya Sports Talk. So, ayan. Anong masasabi nyo dito, mga kaibigan, mga idolos? Comment down below. Ano yung natutunan nyo dun sa story ni Pacquiao kung bakit hindi siya nalalaos? Tama nga naman kasi sabi ko nga kanina, sobrang daming nakalaban si Manny Pacquiao na nalaos na, guys. Like, nalaos na talaga sila. Parang natatakot na sila na sumampa pa sa lona or natatakot siguro sila na madungisan pa yung mga record nila, diba? So, yun, ang sekreto pala ni Pacquiao ay hindi siya sumusuko. Noon nga, yung paghihirap niya, hindi niya nga sinukuan. Ngayon pa na nasa prime na siya, tapos every battle niya, tapos win or lose, meron siyang nakukuhang pera, diba? Something like that. Tapos, yun nga, siguro, yun nga, siguro nasa dugo niya talaga yung init sa boxing, kaya di niya yun masuko-suko. Diba, nung election, nagretiro si Manny Pacquiao. Tapos yun, meron nga mga rumored ngayon, na nag-aim daw siya ng gold medal dun sa Olympics ata yun. Correct me if I'm wrong na lang. Parang ganun ba? So, willing pa rin talaga siyang sumampa sa lona, men. Like, Manny Pacquiao yan, men. Walang kinakatakutan. So, yun. Sinusulit niya talaga yung pagiging boksingero niya. So, ayun. Kayo, anong masasabi niyo doon sa di umano'y sikreto ni Manny Pacquiao kung bakit di siya nalalaos? Ang angas, di ba? Yun pala yung sikreto niya. Walang ganun si Mayweather. Nahambugan talaga ako kay Mayweather eh. Kasi ngayon, hanggang ngayon, hindi pa rin mawala-wala yung issue niya kay Pacquiao. Kasi nga, ang pinipraise ng mga tao, even hindi Pilipino, ay si Manny Pacquiao talaga yung original na magaling. Hindi si Mayweather kasi kahit na walang talo si Mayweather, puro lang naman yun, ano-ano. Pero may nagsasabi din na part of strategy naman daw yung ginagawa ni Mayweather. So, ayan, wala na tayong dyan. So, ayan, hanggang dito na lang. Sports Talk PH. Subscribe nyo yan. Tapos yun, Francis Daily, don't forget to subscribe, click the notification bell, and like this video. Hanggang dito na lang. Francis Daily is out.